ramdam mo ba na wala nang smuggler sa ating bansa ngayon? Nakakatawa ka naman. Hindi kasi Yan yan nga yung mga dapat unahin ng ating mga kung meron Yan pa. nga. Baka siguro wala na kasi iba na yung tinututukan ng ating gobyerno. Yan nga ang number one problema ng ating mga magsasakay. Kaya hindi tumaas ang kanilang mga presyo ng kanilang mga produkto, talaga naman sandamukal ang pumapasok ng mga smuggled na agricultural products, no? Kay asukal, kay bigas, kay isda, no? Ano ba nangyayari sa ating bayan, no? Hindi na ba natin pinangangalagaan ang ating mga kapwa Pilipino na nawawalan ng hanap buhay kapag tayo po ay nag-smuggle. Pero talagang problema po yan sa mulat mula, at nung ako'y kongresista, talagang nagkahain ako ng isang panukalang batas na smuggled talaga dapat sirain. Dahil kapag yan, sasabihin mo idodonate o ibebenta, talagang nandiyan pa rin korupsyon. Kita mo nga itong isiniwalat ni DA Secretary Chu Laurel, no? Papunta na ng condemnation, gusto pang ipuslit. Akalain natin, sisirain na, yung pala, makakapasok pa rin ng merkado at hanggang 1 milyon kada container at 20 container yun. Ano kaya laman ng container na yun at handa sila magbayad hanggang 1 milyon kada container, no? So talagang problema po yan. Ang ating dapat harapin ngayon ay mga bali-balita na may mga malalapit sa mga pinakamatataas na opisyalis ng gobyerno na siyang responsable sa smuggling ng agricultural products, di ba? At alam mo, bukod pa sa smuggling, ang problema pa ng ating mga magsasaka, ito nang pinatupad na mas mababang taripa na naman ng bigas. Alam mo, ang katotohanan niyan, ang DA pala nagrekomenda na para lang mapababa ang presyo ng bigas, gawing 50% ang taripa. Hindi sinunod ng DA. Hindi ko alam tuloy kung paano yung proseso ng decision making ng Malacanang. Dapat naman, normally, susundin mo yung sinasabi ng line agency dahil yung line agency mas in a better position ba para malaman kung ano yung pros and cons, no, sa kanilang rekomendasyon. At ang talagang rekomendasyon nila ay 50% taripa. Pero ang pinataw ngayon ay 15% na lamang. Ibig sabihin, halos wala ng taripa ngayon kapag ikaw ay mag-aangkat ng bigas. Paano na ngayon ang mga magsasaka nating mga lokal? Paano na sila makakalaban na ang baba na ng presyo na imported? Siyempre, babagsak din ang presyo ng kanilang mga palay kapag binili na sa kanila ng mga traders. So yan po talaga ang parang, ewan ko ba? Baka mali yung narinig ng NEDA attorney. Kasi nga, sabi mo nga, di ba, ang sabi ng DA, ang gusto nila taasan sa 50% Oo, ang ginawa ang nila, taripa. ang narinig siguro 15. Oo, mali Kaya pagdinig. siguro na Oo, kailangan maglinis-linis ng ating mga tenga, yung mga nag-recommenda na 15%. Alam mo, at 15%, wala na rin tayong mabibigay na biyaya sa ating mga magsasaka. Para dun sa kanilang traktor, para sa kanilang mga pataba at saka sa insecticide. Kasi ayon sa rice tarification law, no, na gusto nilang baguhin ngayon at hindi naman siguro papayag ang Senado dyan, yung taripa na nakokolekta sa pagpasok ng mga inangkat na mga bigas ay pupunta rin sa biyaya na ipamimigay sa mga magsasaka. Pero kung 15% na lang taripa mo, ano pang biyaya maibibigay mo sa mga magsasaka? Di wala na, di ba? Pero attorney, sinabi ng NEDA at ng PSA, naasahan na bababa yung presyo ng bigas. Pero in reality, kung titingnan, kung pupunta ka mismo sa palengke, mataas pa rin yung presyo ng mga bigas. Kawawa pa rin yung mga consumers. Well, inaasahan natin siguro kasi hindi pa napapatupad, no? At ngayon napatupad, tignan natin kung bababa. Pero ang problema nga po, dito sa ating bayan, talaga naman pong kahit anong gawin natin, hindi mo bababa ang presyo dahil meron po talagang kartel na may mga dambuhalang mga warehouses na kapag mababa ang presyo, hindi nila ilalabas. At in fact, ang gagawin nila, hindi nila ilalabas para mapataas pa ang presyo. So habang sila nag-iimbak ng mga sandamukal na inventory ng bigas, miski mababa na ang taripa, hindi natin mararamdaman dahil hindi nila ilalabas yan hanggang tumaas muli ang presyo. Pinaglalaroan po tayo ng mga traders. Walang puso yung ilang mga traders dyan. Kaya nga po, hindi solusyon ang pagbaba ng taripa. Ang solusyon po talaga dyan, ipatupad natin yung mga anti-monopoly legislation natin, no? Nang sa ganon, mabuwag itong mga kartel na nagdidikta ng presyo ng ating mga agricultural products. Sa kadiwan naman, attorney, may 29 pesos na bigas. Pero pili lang yung makakabili doon. Yung mga 4-piece beneficiaries. Pero yung mga hindi kasali sa 4-piece at yung
kawaway pa rin yung mga In sektor. general. Oo, in general. Hindi In pa rin fact, makakabili. Hindi lahat ng 4-piece makakabili. Correct. Bakit? Ang naging pula sa NFA, hindi sila namili ng bigas. At saka yung bigas na bibili nila, para lamang sa natural disasters. Na panigurado na meron tayong stockpile for natural disasters. Ibig sabihin, kakaunti lang yan. At bukod pa dyan, yung bigas na ibebenta nila ng 29, pabulok na. Sabi pa nga ng NFA kahapon, attorney, Bulok na. pili lang ng mga kadiwa stores yung may 29 na bigas. Kasi yung sa stock nila, meron lang silang halos 10,000 metric tons. Pero ang kinakailangan para punan yung pangangailangan sa kadiwa stores, 60,000 metric tons. Kita mo, katiting lang. So talagang hindi po mararamdaman yan. Parang band-aid solution yan. Parang pinakain mo lang ilang subong bigas tapos ubus na. Yun nga binibenta nga sa Kadiwa, di ba? Biglang sulpot. Isang beses lang yun eh. After nun, wala Wala na. na. Puro na Oo. gulay, puro na ibang mga produkto. Pero yung pagpapa-PR, grabe. Oo nga eh. Babalik Kasi tayo hindi- dun sa sinabi ng Dr. Bato, yung ating resident economist, no? Na ang solusyon talaga sa mataas na presyo ng bilihin, kinakailangan talaga suportahan ang ating mga magsasaka. Dahil kapag hindi natin sinuportahan yan, hindi tataas ang kanilang productivity. Pag hindi tumaas ang kanilang productivity, hindi tataas ang kanilang mga kita. So ang kailangan natin, mga mekanarya, mga pataba, mga hybrid varieties, at mga insecticides. Wala pong alternatibo kung hindi talagang puspusan na bigay ng tulong sa ating mga magsasaka. At dahil karamihan naman ng ating mga kababayan ay nakadepende pa rin sa agrikultura, kapag ginamit natin yung kaba ng bayan para sa pakinabang ng mga nakakarami sa ating ekonomiya, di talagang uusbong din ang ekonomiya in general, di ba? Pero tignan natin sa kauna-unahang panahon, merong magkukwestiyon sa Korte Suprema yung pagbaba ng taripa. Ito po ay sa ngalan ng grupong Sinag. Tignan nga natin kung tatawagan natin sino nga bang hepe ng Sinag na aking kaibigan? Engineer Sandoso. Si Rosendo Kahapon, no? ang nakapanayam natin ay ang dating kalihim ng Department of Energy na si Leonardo Montemayor. Siya yung, Energy o agriculture? Agriculture. Kung oo. saan siya yung pinuno ng FFF, yung Federation of Freedom Farmers. At bihira itong magtipon-tipon lahat, nagkaisa ang lahat ng mga agricultural groups para questionin itong para sa kanila hindi makatarungan. Kasi naniniwala din sila na aside sa apektado yung mga magsasaka, hindi rin tiyak na bababa ang presyo ng bigas, lalo na pag long term yung pag-uusapan. Pero subukan natin tawagan ngayon si Engineer Rosendo So, no? Para malaman natin yung detalye na ihahain nilang pag-question sa hukuman dito sa pagbaba ng taripa, no? At sa akin, baka ito ng solusyon eh. Kasi bagamat nagsasalita ang mga magsasaka, nagsasalita ang mga ekonomista, hindi napakinggan ng mga otoridad, no? Baka naman paghukuman ang pumasok, baka mapagbigyan. Bagamat ako duda kung maghihimasok ang hukuman. Kasi syempre, that has to do with pagpapatupad ng mga taripa na talagang trabaho ng ekotibo, no? So hanggang hindi nila mapapatunayan na nagkaroon ng due process violation, na hindi dininig ang ating mga magsasaka ng bigas, baka hindi maghimasok ang ating hukuman. Walang kaduda-duda. Merong standing ang mga magsasaka kasi sila yung apektado. Merong danyos dahil yung mas mababang taripa ay nagreresulta sa mas mababang presyo ng kanilang ani. Pero ang issue is, ito ba ay discretionary or ito ba ay ministerial, no? At ang issue dyan is meron bang grave abuse of discretion, no? Dahil discretion ng presidente ayon sa delegated authority na Kongreso na palit-palitan from time to time yung mga taripa ng mga iba't ibang mga bilihin, no? So may ganyang otoridad talaga ang presidente, pero ang issue is ito ba ay in grave abuse of discretion. So dapat mapatunayan natin na talagang reckless, wanton disregard, yun yung sa English, yun yung mga tinatawag na grave abuse of discretion. No? Well, tignan natin. At tignan natin kung makontak nga natin si Engineer Rosendo. Tsaka, attorney, yung nabanggit na pag-usapan natin sa problema sa smuggling.
luging-lugi na ang ating pamahalaan din dyan. Tapos ito, palugi din. Wala ding makukuhang dagdag na pera para sa kaban ng bayan kasi binawasan pa yung taripa. So marami talagang masamang epekto tayong nakikita dito sa pagbabawas ng taripa. At hindi lang hindi lang bigas pala ito, attorney, pati kasama rin yung karne. Oo, Baboy. kasama, karning baboy. Oo. So, ako talaga, nung nasa gabinete pa, linabanan ko talaga yun. Kasi ako, naging magbababoy din ako eh. Kaya alam kong epekto ng pagpasok ng mga imported na baboy. Pero alam mo, hindi natin nalalaman ha. Napakalaki ng pasok ng imported na baboy at imported na manok dito sa ating bayan. At saka baka na rin, kasi wala naman talaga tayong baka. Pero hindi baling baka, kulang talaga baka natin. Pero doon sa baboy, nakapagtataka kasi hindi naman dominated na malalaking mga piggeries ang ating piggery industry. No? Kung hindi yung mga backyard na mga magsasaka na para tumaas ang kanilang kita, meron silang isa, dalawang inahin para patuloy na nanganganak. No? At pinatataba nila at binibenta para pandagdag kita nga. No? So nakapagtataka kung bakit ang gobyerno hindi kinukonsidera naman yung mga nawawalang kita ng mga maliliit na mga piggeries, no? Pag sila ay nagbabari ng taripa pagdating sa baboy.